Wow! Patuloy ang pagsabit or patuloy na hindi maitago, patuloy na mahihirapang ipagtanggol or maitanggi ang mga naglalabasan na mga balita na nangyayari na sumasabit ang kampo ng mga Duterte supporters sa maraming issue. Hindi lang po sa controversial na Pogo, pero itong Pogo ang pinaka-controversial dahil ito'y idiniklara ng Pangulo na itigil na, iniutos ng itigil sa lalong madaling panahon. Pinakamatagal hanggang December yan. Pero ngayon, stop operation na. Okay? Yan ang gusto ng ating Pangulo. Matapos kang mapatunayan sa investigasyon ng NBI, Police at ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na talagang maraming illegal na gawain dito sa bansa. Ang mga Chinese national or fake Pilipino. Ang problema, mukhang nabigyan ng proteksyon. Mukhang protektado ng nakaraang gobyerno. At until now, nasasabit ang mga dating opisyal katulad ni Harry Roque na pinakamadaldal sa Duterte supporters sa mga interview. Kaya pala nung araw, galit na galit siya sa mga nag-iimbestigang mga senador tungkol kay Alice Goo at operasyon ng Pogo sa bansa. Yung pala, malaki ang interest niya. Malaki dahil mukhang may kinalaman base sa mga initial na investigasyon. Ang dami ng kaso ni Roque, di ba? Di ba? May kaso siya doon sa Bataan tungkol sa land grabbing, di ba? Kung ano mga illegal. Meron din problema doon sa Pogo. Bilyong Pogo operation din daw sa Bataan. Hindi ko alam kung paano anong kinalaman ni Roque. Doon naman po sa Porac, Pampanga, nakita yung kanyang record at saka siya mismo yung napunta ng PAGCOR para mag-request ng renewal, pero yung bandang huli hindi pala renewal, expansion ng Pogo. Naloko na. At ito nga pinakahuli yung pagkakahuli ng big time Pogo operator sa kanyang bahay sa magandang lugar dyan sa Baguio City. Wow! Diba? So ang tanong, kung ito'y nagagawa ni Roque o ginawa ni Roque, wala kayang kinalaman dito ang dating administrasyon? Dahil huwag nating kalimutan, nung nakaraang gobyerno, nagsimula ang operation ng Pogo na mas marami ang illegal na ginawa kaysa sa legal. Napakaliit na pera na ipinasok sa pamahalaan. Halos 2 billion a month lang ang income ng gobyerno dyan sa PAGCOR, sa Pogo na yan. So napakaliit, samantalang billion, trillion business. Nakakapagtayo nga sila ng mga compound, ng mga building. So napakalaking business ang ginawa, pero nakinabang sila lang. Hindi ang kaban ng bayan. Kaya tama lang, suportahan natin ang investigasyon ng pag-iingay ng komite ni Senador Ontiveros at ni Senador Gatchalian na kapwa. Siya ho ang nakapront. Okay? Ang tanong ngayon, dahil itong si Roque at yung mga Duterte boys ang nasasangkot sa illegal na operasyon ng Pogo, yung kayang mga senador na pro-Duterte magpapakita na. Ano kaya ang magiging posisyon ng mga senador na pro-Duterte? Kanila bang ipagtatanggol pa rin ang kanilang kampo o sila isasang-ayon na dito sa naglulumiyan ng puputukang mga ebidensya na mahirap idepensa dahil nahuhuli sa loob ng bahay ng kanilang kakampi ang mga hinahanap ng batas at ng mga otoridad. Di ba? Ang lupit, So, ayaw ko ng pangalanan. Alam naman natin yung mga Duterte, Kibuloy, senador dyan, na hindi nagpapakita. Kung nagpapakita man, parang ang dating, abogado pa ng iniimbestigahan. Pero baliwala po yan sa matapang na senadora, Risa Ontiveros. Ibang klase ang tapang ni Ontiveros. Oposisyong senador, pero malakas at matindi ang respeto kay Pangulong Marcos o sa policy ni Pangulong Marcos. Kaya natutuwa ang mga Marcos supporters at loyalists dahil magandang ginagawa ni Ontiveros. Di ba? Kahit oposisyon, pero ang ginagawa niya para sa bayan at pumapabor sa mga policy ni Pangulong Marcos. Iyon ang maganda ron. At naninindigan siya kahit sinong tamaan, kahit siyang malaking tao. Kaya nga ang ating aabangan dito, ano ang magiging depensa ng kampo ng DS at nitong iba pang mga nasasangkot? Paniniwalaan pa ba ang mga palusot ng mga vloggers
at Duterte supporters dito sa nagpuputukang mga balitang ito. Ano lang ho nangyaring pagbaha sa Metro Manila. Di ba sinisisi dyan yung matinding baha sa Pasay, Maynila at Cavite galing sa Manila Bay dahil merong reclamation project dyan ang nakaraang gobyerno na tinutuloy lang ng kasalukuyang gobyerno. Ipinatigil lang nga ng gobyerno ito dahil alam nila delikado. Kaya mukhang tama yung sinasabi ni Cynthia Villar, babaha ang Metro Manila at Cavite kapag tinuloy ang project na yan na ginawa sa ilalim ito ng Duterte administration pa. Ay, nakita mo na. Okay? At yung bilyong-bilyong nakakalula, daan-daang bilyong ginamit sa flood control project nung nakaraang gobyerno, itinuloy lang ngayon, mukhang baliwala. Sabi ng Pangulong Marcos sa kanyang mga briefing, mukhang hindi na babagay, hindi na angkop ang flood control project ngayon laban sa kalikasan, kaya dapat baguhin. O, kita mo na. O, hindi man engineer ang Pangulo, pero nakikita niya. O kayong mga engineer sa public works at mga local executive, baka naman ibaan yung galawan. Hindi na nababagay ang inyong mga flood control project noong nakaraang gobyerno na itinuloy ngayon sa issue ng climate change, sabi ng ating Pangulo. Ayun, talaga Ayan po, ano inyong masasabi? Akin hong binibigyan ng opinion at analysis ang mga nangyayari. Nagkakasabit-sabit na sila. Okay? Kaya yan ang dahilan, pakaunti ng pakaunti. Nakita niyo, ayaw ko na ipakita dahil copyright yan eh. Nakita niyo yung rally nila sa Cagayan de Oro nitong weekend? Di ba, akala natin dadami ang tao ron. Dahil yan yung unang rally ng mga anti-Marcos, Duterte camp at Kibuloy camp. Dahil nga dun sa pagkatapos ng babas yung video na pumalpak. Akala nila si Pangulong Marcos yun. Hindi naman. Sabi ng NBI, fake niyan. So, ini-expect natin, marami yung taga-suporta nila doon sa rally. Nako, wala pang 100 ng tao. Wala pang 100 po ang tao. Kaya lang dumami ang tingnan tao dahil may mga vlogger na supporter sila. Ayun lang. Nilangaw, nilanggam. Ayan. Hindi lang langaw, langgam. Ha? Binangaw. Pasintabi na po. Yung kanilang rally. Wala na talaga. Sabit-sabit talaga eh. Yan ang pinakahuling alas nila, yung video yan eh. 2 taon nilang inaral, 2 taon pinag-iingayan yan. Paglabas, fake pala. Salamat Doc na video. Ano yun? So, nung mag-rally, wala na. Sino naman sasama dyan? Fake ang mga ebidensya. Di ba? Fake ang mga sinasabi. Pagod na, sawang-sawa ng mga tao sa kanilang mga paulit-ulit na sinasabi ng mga politiko. Nakita niyo si Duterte, former president, hindi na umakatin sa rally. Di ba? Sabi nga niya isang araw, sabi ng kanyang mga tao, hindi naman, wala naman akong kinalaman dyan sa rally yan. Wow, umiwas na. Ha? Ilang beses na sila nag-rally. Hindi dumadating si Digong Duterte. Tapos nga sinasabi ng kanyang mga kasamahan, hindi naman, wala naman kami kinalaman dyan. Ibang grupo yan. Wow. O di ba? Nagkakasabit-sabit, kaya kanya-kanyang iwas na lang. Kaya yung kanilang rally dyan sa Cagayan de Oro City, hindi lang nilangaw, binangaw talaga. Mabubuti pa nga yung langaw, marami-rami pa yun eh. Yung bangaw, madalang yun, di ba? Any comment, reaction? Pasintabi na po doon sa lingwahe, paki-like na lang po ninyo yung ating mga video pinag-uusapan dito sa MA Pinoy TV at kahit doon sa isang channel natin, Mike Abe. Opinions, like, subscribe, follow. Please lang po.